Sabi nga nila, ang gulay daw ay nagpapahaba ng buhay. Kaya habang walang hanap buhay ngayon, pagkakataon ko na ngayon na magluto ng gulay. Sa amin sa Bisaya, ito ay tinatawag na lawi. Kung dito sa Maynila, laswa. Kaya samahan niyo ako. Hindi pala. Panoorin niyo ako. Hindi kayo magkasya pag dito kayo lahat sa bahay, samahan niyo ako magluto. Panoorin niyo na lang ako. Diba? Beautiful. Siyempre, bukod sa kalbasa, haluan natin ang mga dahon-dahon. Green leafy food kagaya nitong alugbati. Mataas ang bitamina, lalo na ito sa luyot. Ako, marami nga na nutrients, mga bitamina makukuha mo dito sa gulay na saluyot. Kaya ito ang pangsahog ko sa aking lawoy o laswa sa Tagalog. Bihira lang kasi ako makakain nito eh. Kaya pag nasa bahay ako, ito ang una-una kong menu sa aking ulam panghapunan. O di ba? May pahulog-hulog pa ng dahon. Siyempre, hugasan mo na yung alugbati at saka yung saluyot. Siyempre, hugasan mo na rin yung kalabasa. Yung may tanlad pa. O, tapos hugasan mo na naman yung saluyot uli. Kailangan 2 beses mo itong hugasan. Kasi baka nakakapit yung mga uod-uod dyan. Ba? Kung wat maaari, 3 beses mo hugasan. Ito ang masarap na pangsahog sa gulay na laswa. Walang mantika-mantika. Tubig lang. Ayaw pa sumindi ito aking super kalat. Halatang wala ng gas. Sira kasi ang aking induction multipurpose cooker. Kaya ito ay mabuti na lang. Sige ito. Paklangkas. Ay nito. Oh, wala. Sayang na. Pinapainit ko muna. Para sa akin, ito ang pinakamasarap kong ulam. Sa totoo lang, walang mantika. Oo, mahirap na yung araw-araw tayo kumakain ng may mantika. Siyempre, budbura natin ng asin. Lahat ng mga ricados na lagay mo na. May halo pa akong okra dyan. Lahat ng mga sangkap nandyan. Okra. Oo. Yan, kumulo na. Lumutang na yung hita ng manok. O, tanda. Bago natin ihalo yung mga dahon-dahon ito, magprito muna ako ng tuyo. Ito yung dilis. Oo. Masarap to. Pagka kakain ka ng laswa na gulay, kailangan may kasabay na ganitong masarap na dilis. Hindi siya maalat. Promise. Ano lang siya. Kunting alat lang. Tapos sausa mo sa suka. Tapos kakain ka din na naman ng gulay. O yan. So, kumulo na yung aking unang pinakulo ng mga kalabasa, okra, at saka yung mga sangkap ko. Ayan na. Ilagay ko na itong saluyot at saka itong alugbati. Sigurado ako ang sarap ng sabaw nito. Alam ko naman na hindi ka kakain nito kasi anak payaman kayo o pinalaki kayo nga mayaman talaga kami kasi galing hirap O, handa ko na. Unahin ko muna ihanda itong aking mga tuyo. Dilis, masarap to. Oo. Siyempre, lagyan natin ng suka na kung sa Bisaya pinakurat ba. O may halo mga sili at saka luya doon. Yan, kumulo na. Masarap na. Sabaw pa lang. Ulam na. At saka huwag mong masyadong pakuluin. Oo. Pagkalagay mo ng mga dahon-dahon, yung dahon ng alugbati at saka saluyot, huwag mong patagalan kasi ma-overcook siya. Mahirap na. O, kailangan yung parang parang saglit mo na lang nilagay. Tapos siyempre, para hindi ganong luto. O, ganyan yung mga dahon-dahon So, prepare na. Kain na tayo guys. Yan na. Kaunting kanin. Isang rice lang. Hindi tayo mag-ano rice.
pasensya na kayo ha, nagkakamay ako. Dito kasi sa amin, hindi usong kutsara tinidor eh. Kamayan talaga ang kainan dito. Oo, mas madali mo kasing makuha eh. Saka siyempre, alangan naman tinidurin mo pa yung dilis niyan. Paano makuha yan? Diba? Gulay, diretso. Kamayan. Yay, mainit pa pala itong okra. Oh, di ba, Lila? Masarap kasi kainin ito pag mainit eh. Oh, di ba? Yan ang sikreto sa gulay ng laswa. Kailangan pagkaluto niyan, kainin mo na kaagad. Kasi pagka mamaya mo pa kainin yan, lalamig na, hindi na masarap. Lalo na yung mga gulay. Naku, hindi ka gaganahan kumain. Pero pagkainin mo yung mainit, tapos sabayan mo ng sarap po. Sabayan mo ng kain itong dilis. Ako, sausaw mo sa suka. Kuha ka ng 3 piraso, tapos kain. Sarap. Kasi nagbibigay gana kasi yung alat-alat sa kaasin eh. Pag sinawsaw mo sa suka. Ayun, naganahan ka ng kumain. Uy, yung nga pala, malapit ka nang maubos at busog na ako. Alam ko kay Jan gutom at maraming salamat sa panonood.